Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1401. Di nagtagal, dumating ang kotse sa harap ng Porsche 911. Mukhang walang malubhang problema sina Joel Quarters at Judy Larsen. Ito ay dahil ginamit ni Alex ang 7 Blades of Death para mabutas ang likurang gulong ng kotse para hindi mabaligtad ang sasakyan. Kung hindi, ito ay mauuwi sa isang car crash na may kamatayan. Hoy, ang bilis mo magmaneho. Ang saya mo ngayon ay napalitan ng kalungkutan, tama ba? Huwag kang mag-alala, kapag nakarating na ako sa finish line, may ipapadala ako na tutulong sa iyo. Nakangiting sabi ni Alex pagkatapos idungaw ang ulo sa bintana. Tinaasan ng GLC ang throttle at tinamaan ang likod ng Porsche, natambo ng bahagya ang sasakyan bago mabilis na umaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Alex na ang lakas ng pag-iisip na nakalok sa kanyang sarili ay lumakas at mas malapit. Isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis ang pumasok sa kanya. Bang! Biglang may malakas na tunog sa taas ng sasakyan. Isang rush ng mabigat na pressure ang tumama sa tuktok ng sasakyan na para bang isang bumabagsak na bulalakaw sa kabila ng langit. Hindi maganda. Direktang binitawan ni Alex ang manibela at niyakap ang katawan ni Phoebe habang pinapagana ang Mystic Armor sa maximum power. Isang nakakatakot na sigaw ang lumabas sa bibig ni Phoebe. Boom! Tarat-tarat! Ang buong GLC ay inihagis ng mataas sa hangin at pagkatapos ay bumagsak ng husto mula sa langit. Bumagsak ang buong bubong ng sasakyan. Samantala, si Alex na desperado na nagpo-protekta kay Phoebe ay ginamit ang kanyang likod para tanggapin ang matinding suntok. Dahil dito, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Nang hirap na hirap siyang tumangala, nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakaitim na nakatayo sa kanyang harapan habang nakasuot ng maskara ng baboy. Si Richard Asterisk. Nang biglang nawala ng kontrol ang sports car ni Joel at bumangga sa batong pader, nakita na ng lahat mula sa Sequoia Racing Club ang footage. Namutla sa takot ang mukha ni Richard Dodge kung may nangyari kay Joel sa kanyang teritoryo, hindi siya hahayaan ng pamilya Quarters na mawala siya o ang kanyang pamilya. Kaya naman, nagmamadali siyang tumawag ng malaking bilang ng mga rescuer para tumungo sa bundok para maglunsad ng rescue operation. Sa paanan ng bundok, ang mga mayayamang batang tagapagmanang iyon na dumating upang pasayahin si Joel ay sunod-sunod ding sumisigaw sa hindi makapaniwala. Gayunpaman, nang ang grupong ito ng mga tao ay malapit ng sumugod sa bundok, isa pang mas nakakagulat na eksena ang lumitaw sa malaking screen. Ang GLC na minamaneho ni Alex ay biglang tumalbog sa ere ng walang dahilan na parang may bumangga sa likod ng sasakyan. Ngunit habang ang kotse ay tumalbog at nahulog, ang monitor screen ay biglang naging itim. Wala nang nakikita rito na para bang nawasak ang mga kagamitan sa pagsubaybay. Ano ang nangyayari? Naaksidente ba ang GLC? Pero, masyadong kakaiba ang eksenang iyon. Wala itong nataman, ngunit bigla itong tumalbog. Baka may hadlang sa daan. Oo, kung hindi mangyayari ang ganoong bagay. Bilisin mo at tingnan mo. Sa mga taong ito, natural na si Cheryl ang pinaka-nababalisa. Nang mabangga at masira ang sasakyan ni Sunol, lihim siyang natuwa. Sa nangyaring iyon, tiyak na mananalo si Alex sa karera at tiyak iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang sasakyan ni Alex ay masangkot din sa isang aksidente. Higit pa rito, ang surveillance footage ay nagkataong nawala rin. Nang makitang paakyat ng bundok ang rescue vehicle, dali-dali niyang inihinto ang sasakyan at hiniling na pasakayin. Sa pagharap sa isang kahilingan mula sa gayong kagandahan, walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanya. Si Richard Asterisk. Sino ka? Napatingin si Alex sa lalaking nakasuot ng maskara ng baboy habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Pinunit niya ang seatbelt kay Phoebe at sinipa ang deformed na pinto ng kotse na binuhat si Phoebe palabas ng wreckage. Sa buong proseso, ang lalaking may maskara ng baboy ay hindi gumagalaw, ngunit tahimik silang pinagmamasdan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, ang banal na aklat ay talagang nararapat sa pangalan at reputasyon nito. Hindi ko inaasahan na makakaakyat ka sa ganitong antas sa loob ng maikling panahon.
Kung may oras, hindi magiging mahirap na maabot ang tuktok ng mundo ng martial arts. Ito ay dahil naalala niya. Diba ang banal na aklat ay isang bagay na minsang nakuha ng aking ama? Para sa kadahilanang iyon, si Pepper Kimmich at ang mga taong iyon mula sa Gokudo Sashiki ay nagplano na hayaan si John Rockefeller na kunin ang mga ari-arian at ari-arian ng kanyang pamilya. Maraming beses na rin siyang inatake. Alam talaga ng lalaking ito ang tungkol sa banal na aklat. Hindi kaya kilala rin ng lalaking ito ang kanyang ama. Sino ka sa mundo? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1402. Hindi mahalaga kung sino ako. Higit sa lahat hanggat ibibigay mo ang banal na aklat, ako ay tatalikod at aalis ng hindi na magdadala ng gulo sa iyo. Nagsalita ang taong ito sa malalim na tinig. Kung makikinig siyang mabuti, makikita niya na ang boses ng tao ay hindi nagmumula sa kanyang bibig, ngunit sa halip mula sa kanyang tiyan. Pinsan na niyang nabasa ang tungkol sa isang kakaibang pamamaraan sa Ultimate Book of Medicine na tinatawag na ventriloquism. Hindi siya nagsasalita gamit ang kanyang bibig. Sa halip, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Sa totoo lang, ito ay isang cultivation technique na gumamit ng panloob na puwersa. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng napakataas na panloob na puwersa upang maisagawa ito. Ang mga walang sapat na kakayahan ay tiyak na hindi ito magagamit. Dahil dito, nang marinig ni Alex ang boses, hindi niya lubos na matukoy ang pagkakakilanlan ng kabilang partido sa pamamagitan ng tunog. Ang banal na aklat. Ano ba yan? Wala akong alam. Sabi ni Alex. Umiling ang lalaking nakamaskara. Wala akong oras makipagpalitan ng kalokohan sa iyo. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi mo ibigay sa akin, papatayin ko agad ang mapapangasawa mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Tumingin siya kay Phoebe. Sa sandaling ito, matagal na siyang nahimete. Hindi ko siya fiancé. 1, 2. Ang lalaking nakamaskara ay hindi nakinig sa paliwanag ni Alex at sobrang dominante. 3. Boom. Tarat-tarat. Sa sandaling bumilang ng 3 ang lalaking nakamaskara, direktang hinampes niya ang isang mabangis na palad kay Phoebe. Nagulat si Alex. Hindi niya inaasahan na talagang gagawa ng hakbang ang lalaking nakamaskara. Higit pa rito, ito ay napakalakas sa paggawa ng paglipat. Niyakap ni Alex si Phoebe at nagmamadaling lumipat ng 3 hakbang sa gilid nang hindi naglakas loob na harapin ito ng direkta. Boom! Tarat-tarat! Pinasabog ng lalaking nakamaskara ang kalsada gamit ang napakalaking lakas mula sa kanyang palad. Biglang sumabog ang isang malaking palm print sa lupa na nagpapadala ng buhangin, alikabok at mga bato sa lahat ng dako. Malubhang nasira ang kalsada na para bang nakaranas ito ng 7.8 magnitude na lindol. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Hindi siya tatanggap ng ganitong palo habang nakahiga. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay para maglunsad ng counterattack. Kidlat, lumabas ka. Tumagundong. Tumagundong. Isang kulog ang bumagsak mula sa maaliwalas na kalangitan na direktang nakatutok sa lalaking nakamaskara. Saglit na natigilan ang lalaking nakamaskara. Tila hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalokohan si Alex, ngunit isa rin siyang kakaibang tao. Pinagsalikop niya ang 2 kamay at sumigaw, "Free return zeal." Sa paligid ng kanyang katawan, isang spherical na kalasag ang nabuo na nagpoprotekta sa kanya mula sa pinsala sa kidlat at wala ni isang pahiwatig ng pinsala sa kanya. F*6, sobrang galing. Hindi maibaba ni Alex ang lalaking nakamaskara sa isang galaw kaya agad niyang inilabas ang pinakamalakas niyang galaw. 7 Blades of Death, patayin. Isa ito sa mga talon mula sa Dragon's Bane of 36, ang 7 Blades of Death. Pagkalabas nito sa kaluban, naging isang higanteng espada na kasing laki ng pinto at mabangis na laslas patungo sa lalaking nakamaskara. Boom! Tarat-tarat! Tererat-tererat! Boom! 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 Sa kalsada sa harap nila, direktang hiniwa ang isang 10 metrong lapad na kanal. Kalimutan ng tungkol sa kalsada lamang kahit na ang bundok ay nawasak.
Hindi mabilang na mga bato ang nahulog, ibinao ng GLC sa ilalim nito para naman sa lalaking nakamaskara na may hawak ng 3 return zeal, siya ay naputol din ng espada. Phew! Nakahinga ng maluwag si Alex. Ang espada kanina ay naubos ang lakas niya. Buti na lang maganda ang effect. Dapat patay na ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman sa sandaling ito, narinig niya muli ang boses sa kanyang tainga. Ang kapangyarihan ng mahiwagang kayamanan ay tila napakalakas. Tila mas advanced ang nilalaman ng banal na aklat kaysa sa inaakala ko. Very good talaga. Tumayo ang bawat balahibo ni Alex. Buhay pa rin siya kahit pagkatapos noon. Hindi kaya after image lang ang pinutol niya. Sa sumunod na segundo, binuhat niya si Phoebe at tumalikod bago tumalon sa bangin at tumakas na parang baliw. Kabanata 1403. Biglang nag-emergency brake ang rescue vehicle na kinauupuan ni Cheryl. Ang mga tao sa kotse ay tumingin sa harap na may takot sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil nagkaroon ng isang pagsabog ng marahas na dagandong at pagsabog na yumanig sa lupa kanina lamang. Nasa kalagitnaan pa ng bundok ang kanilang posisyon at medyo malayo pa kay Joel at Judy na naaksidente sa unahan. Pero kahit ganoon, ramdam na ramdam nila ang malakas na lindol sa sandaling ito. Pati ang buong sasakyan ay yuminig at nabangga. Anong nangyayari? May lindol ba? O sumabog ang kotse? Gayunpaman, walang ganoong sitwasyon ng nagngangalit na apoy. Nag-aalala si Cheryl sa kaligtasan nina Alex at Phoebe kaya dali-dali siyang sumigaw, bilisan mo, bilisan mo. Kailangan natin silang iligtas. Gayunpaman, ang driver ay medyo duwag. Dahil gusto niyang tumalikod kaagad, dali-dali niyang sinabi, hindi, sobrang lakas ng pagyanig. Natatakot ako na baka nagkaroon ng malakas na lindol, kailangan nating tumalikod kaagad. Pero na. As there is hole, mga rescue worker kayo. May sugatan sa harap natin ngayon pero gusto mong tumalikod at umalis. Mayroon ka bang professionalismo at konsensya ng tao sa iyo? Sabi ng lalaking nasa passenger seat, God damn it, may lindol na nangyayari ngayon. Ang aming buhay ay maaaring hindi kahit naligtas at ikaw ay nagsasalita tungkol sa professionalismo sa amin. Kaya paano kung wala akong anumang etika? Kakagaitan mo ba ako niyan? Uy, napakagaling ng babaeng ito. Nagkataon na ito ay isang magulo na sitwasyon ngayon, paano kung samantalahin natin ang pagkakataon na? Pagkasabi niya nun, mukhang excited na excited din yung mga iilang lalaki sa sasakyan. Tumingin sila kay Cheryl na may pagnanasa na tila isang pakete ng mga gutom na lobo. Maging ang lalaking nakaupo sa tabi ni Cheryl ay inabot ang kanyang kamay para hawakan ang hita ni Cheryl. Sampal. Pumalakpak si Cheryl, pinalo ng isang malakas na sampal ang mukha ng lalaki. Ang mukha ng lalaki ay bagbog na namamaga sa isang iglap. Well, si Cheryl ay isang taong nakakuha ng Immortal Doctor's Legacy mula kay Gilherme Extraordinaire. Ang enerhiya na inimbak ni Gilherme sa Chaos Bead noon ay karaniwang naipasa kay Cheryl. Kahit na hindi pa siya tumahak sa tunay na landas ng paglilinang ng martial arts, halos kapareho niya ang sitwasyon ni Alex noong nakuha nito ang kanyang legacy. Ang kanyang katawan ay matagal nang naipanganak na may napakalaking pagbabago. Nang tulalo pa rin ang iba pang mga lalaki, agad silang hinabol ni Cheryl palabas ng sasakyan at nagmaneho ng mag-isa. Si Richit Asterisk. Whoosh! Matapos tumalon mula sa bangin, agad na pinahiren ni Alex ang kanyang mga binti ng kidlat na katangiang espiritual na kapangyarihan na parang baliw na tumakas sa bangin. Ang bilis niya ay mas mabilis pa sa free fall. Tulad ng isang sabog ng kidlat, siya ay naging isang daloy ng liwanag. Tumalon mula sa bangin na may taas na ilang daang metro, hinawakan ni Alex ang walang malay na si Phoebe sa kanyang mga bisig, ligtas na lumapag sa ilalim. Tumingon si Alex para tignan pero naabutan niyang malapit na humabol sa kanya ang lalaking nakamaskara. Para bang ang lalaking nakamaskara ay naging Nighthawk, tumuntong sa mga pader ng bangin at mabilis na hinabol si Alex na may layong 30 metro ang layo mula sa kanya. Sino ang taong ito? Si Alex ay hindi nang ahas na huminto at nagmamadaling pumasok sa kagubatan, tumatakbong galit na galit sa lahat ng paraan.
Gayunpaman sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ginamit ng lalaki sa likod niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pag-iisip upang mahigpit na i-lock si Alex, gayon din si Phoebe. Kahit itago niya ang sarili niya, hindi iyon magagawa ni Phoebe. Hinding-hindi niya bibitawan si Phoebe sa mga oras na ito. 7 Blades of Death, putulin mo siya. Pinilit ni Alex na hiwain ang espada sa likod niya. Agad na pinutol ang isang hilera ng higanteng nagtataas ang mga puno at gumuho habang sinubukan niyang gamitin ang mga ito upang pigilan ang pagtugis ng kalaban. Gayunpaman, ang epekto ay minimal. Tungkol naman sa B***star na iyon, kumuha siya ng makapal na sanga at inihagis kay Alex. Boom! Tarat-tarat! Masyadong makapal ang sanga. Gustuhin man itong iwasan ni Alex, hindi niya magawa habang hawak niya ang isang babaeng nasa hustong gulang. Sa mga kalagayan ng pagdadala ng mabigat na kargada, naapektuhan din ang kanyang bilis. Sa huli, magagamit lang niya ang Mystic Armor para labanan ito sa pamamagitan ng puwersa. Hiniram ang momentum, ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang puntos. Pinagmamasdan siya ng lalaking may maskara sa likod niya ng malamig na mga mata. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na hangarin si Alex na mabuhay. Bukod dito, ang kanyang kakayahang labanan ang mga suntok ay lampas din sa kanyang inaasahan. Desperado rin siyang hinahabol ng lalaking nakamaskara habang sumisigaw, "Alex Rockefeller, tumigil ka at ibigay mo sa akin ang banal na aklat ngayon at hindi na kita guguluhin pa. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, huwag mo akong sisihin na hindi na ako nagtitimpi pa. Kapag nahuli kita mamaya, hindi lang kita papatayin at ang babaeng iyon sa iyong mga bisig, ngunit babalik din ako at papatayin ang iyong ina. Maniwala ka sa akin, gagawin ko." Naniniwala rin si Alex na gagawin ng lalaking nakamaskara ang sinabi nito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1404. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang Tia Rockefeller bilang kanyang trump card. Katangahan ang sumuko ngayon dahil lang sa sinabi ng lalaking nakamaskara. Habang tumatakbo, nagtanong siya, paano mo nalaman na nasa akin ang banal na aklat? Kung sasabihin mo sa akin ang iyong pagkakakilanlan, isasaalang-alang ko ito. Sinabi ng lalaking nakamaskara, tingnan mo, nakamaskara ako dahil lang sa ayaw kong sabihin sa iyo kung sino ako. Huwag kang magtanong ng mga ganitong klaseng tanong, kung kilala mo talaga kung sino ako, hindi ka na talaga mabubuhay. Boss, wala talaga akong holy book. Kung mahanap mo ang banal na aklat, maaari kang pumunta sa Japan at hanapin ang Gokudo Soshiki. Huwag mo akong linlangan, ang Gokudo Soshiki ay walang banal na aklat sa kanilang mga kamay. Kung mayroon sila nito, hindi nila matutulungan si John Rockefeller na kunin ang Rockefeller Group ng iyong ama. Sa sandaling iyon, nagulat si Alex. Paano mo nalaman iyon? Sumagot ang lalaking nakamaskara, dahil ang banal na aklat ay pag-aari ko noong una. Ano? Ang iyong ama ang nagnakaw ng kaibuturan nito at pagkatapos ay ipinasa ito sa iyo. Ha? Halos maniwala sa kanya si Alex. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, naalala niya na ito ay ang pamana mula sa kanyang mga ninuno, isang bagay na pag-aari ng pamilya Rockefeller. Ito ay kapareho ng pagkakaroon ng mana na may kadugo, si Gilherme at Yuno ay maaaring magpatotoo hanggang sa puntong ito, at tiyak na hindi ito ang pangunahing bahagi ng banal na aklat. Kaya lang wala ng kalsada sa harapan niya nang hindi inaasahan. Isa pang bangin iyon. Sa ilalim ng bangin ay ang madilim, walang katapusang dagat. Hindi nagtagal, naabutan siya ng lalaking nakamaskara at nasa harapan niya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon dito, Alex Rockefeller. Hanggat ibibigay mo sa akin ang banal na aklat, hindi lamang kita papatayin, ngunit hindi ko kukunin ang iyong martial arts. Wala namang mawawala sa iyo dito, di ba? Napabuntong hininga si Alex at sinabing, "Boss, dahil sa iyo ang banal na aklat, dapat mong masabi na wala akong alam tungkol sa banal na aklat. So, magmamatigas ka hanggang dulo." Sabi ng lalaking nakamaskara. "Sige, sabi mo eh. Okay, ito ang landas na pinili mo sa iyong sarili." Itinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay na may mabilis na pabago-bagong enerhiya dito.
Isang dambuhalang, transparent na bola ng enerhiya ang bumagsak. Nakadama ng nakamamatay na banta si Alex. Sword of the Universe, 7 Blades of Death, pagsamahin at patayin. Boom! Tarat-tarat. Habang pinuputol ng pinagsamang mga espada ang bola ng enerhiya, isang pagsabog na nakakabasag ng lupa ang tumunog. Ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng dugo. Kung ang Chaos Bead sa kanyang isip na palasyo ay hindi biglang nag-vibrate at nakaharang ng malaking halaga ng atak, halos agad na siyang namatay. Ang lalaking nakamaskara ay hindi rin masyadong maayos. 5 hakbang siyang paurong na magkasunod. Hindi niya talaga inaasahan na ganito kalakas si Alex. Ang 2 Dragon Bone Sword na nakabitin sa hangin sa kanyang harapan ay napuno ng matinding kasakiman ang kanyang puso. Run! Tinuyam ni Alex ang kanyang mga kamay at niyakap ng mahigpit si Phoebe bago tumalon sa dagat. Tumakbo siya sa tuktok ng dagat, nakikiramdam patungo sa mas malalim na bahagi nito. Phew! 2 segundong nanood ang lalaking nakamaskara bago dahan-dahang hinubad ang kanyang maskara. Ang mukha na nahayag ay walang iba kundi ang Lord Commander ng Department 6, Grant Zenos. Sa sandaling tinanggal niya ang maskara, muling nagising ang aura sa kanyang katawan. Alex Rockefeller, gusto kitang tanggapin sa ilalim ng aking utos, ngunit ngayon ay tila hinahanap mo lang ang iyong kamatayan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Marahas niyang itinapon ang maskara ng baboy. Ang kanyang buong pagkatao ay naging isang itim na afterimage at lumukso sa dagat upang mabilis na habulin si Alex. Kabanata 1405. Madilim ang dagat at walang katapusang nakaunat. Kung titingnang mabuti ng isang tao ang sandaling ito, makikita niya ang isang string ng mahinang electric light na mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ito ang itsura ni Alex habang mabilis siyang tumatakbo matapos punan ang kanyang mga binti ng kidlat na katangiang espiritual na kapangyarihan. Bahagyang tumagas ang 2 paa niya dahil sa bilis ng takbo. Sa bilis ng takbo ko, dapat inalog-alog ko ang lalaking iyon, di ba? Sabi ni Alex sa sarili. Gayunpaman, nandoon pa rin ang mahinang kapansin-pansing mental na kapangyarihan na nakalock sa kanya. Lumipat ang mga mata niya habang nakatingin sa likod. Sa isang tingin, muntik na siyang magmura. Sinundan na naman siya ng lalaking iyon. Ngunit maya-maya, may natuklasan siya kaagad. Nawala ang maskara ng baboy ng lalaking nakamaskara na inihayag ang kanyang tunay na mukha. Nang tingnang mabuti ni Alex ang mukha, lubos siyang natigilan. Ito ang Lord Commander mula sa Department 6, Grant Zenos. She asterisk P, sobra na ito. Itong matandang Beastard, napakawalan niya. Ngunit paano kaya niya nalaman ang tungkol sa banal na aklat? At naniniwala pa siya na nasa akin pa rin iyon. At sinabi rin niyang ang banal na aklat ay orihinal na pag-aari niya. Samot-saring tanong ang pumasok sa isip ni Alex. May bigla siyang naalala. Ang kanyang ina, si Brittany, ay minsang nagsabi na ang kanyang ama ay nahatulan ng pagiging isang taksil sa bansa at ang kanyang pagkamatay ay nauugnay sa isang napakalakas na puwersa sa Amerika. Dahil dito, itinago niya ang mga dahilan at tumanggi siyang sabihin sa kanya kahit na ano, sa takot na bigla siyang mapusok upang saktan ang nasabing makapangyarihang puwersa, at pagkatapos ay magdulot ng nakamamatay na mga sakuna. Tila ang malakas na puwersa ay malamang na ang Department 6 at ang nasa likod ng lahat ay si Grant Zenos. Ang mahalagang punto dito ay ang matandang B***Stard ay kasalukuyang nakatayo sa isang translucent shell ng pagong at mabilis na tumatakbo sa dagat na parang nakasakay sa isang bangka. Masyadong nakakagulat ang mga ganitong paraan. Gayunpaman, isang kapritsyo ang tumama sa kanya. May baw siya ng pagong, meron din ako. Hindi tama iyon. Hindi lang ako may baw ng pagong kundi mayroon din akong Sword of the Universe pati na rin ang 7 Blades of Death. Imperial Sword Flight. Biglang pumasok sa isip niya ang ideya. Mayroong ganoong bagay sa pamana ng Ultimate Book of Medicine. Gayunpaman, iyon ay isang pamamaraan na nangangailangan ng isang tao na ma-promote sa core formation realm upang magamit ito. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa dagat. Sa pamamagitan ng paghiram ng buoyancy ng dagat, maaaring halos hindi makamit ang parehong epekto.
7 Blades of Death, palawakin. Ang Dragon Bone Sword ay maaaring baguhin ang laki nito sa kalooban. Sa ilalim ng kalooban ni Alex, ang 7 Blades of Death ay naging kasing laki ng isang pinto at tumalon siya doon. Swoosh! Ang 7 Blades of Death ay lumipad pasulong sa ibabaw ng dagat. Ang bilis ay 3 beses ng mas mabilis kaysa dati. Natigilan si Grant na nakasunod sa likuran matapos niyang masaksihan ang eksena. Pulong niya sa kanyang sarili, Imperial Swordfight, ang Holy Book. Ang mga ito ay hindi mga lihim ng martial art ngunit mga diskarte sa paglilinang. Sila ang mga sikreto ng mga Diyos. Sa sandaling ito, ang pagnanais ni Grant para sa banal na aklat ay umabot sa ibang antas. Dahil nasa ganoong kataas na posisyon, natural siyang nakipag-ugnayan sa mas maraming bagay kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi siya estranghero sa landas ng paglilinang. Gayunpaman, sa lipunan ngayon, ang mga baril ay higit na iginagalang at ang pagbawi ng sinaunang martial arts ay nagsimula pa lamang sa mga nakalipas na dekada. Tungkol sa paglilinang. Narinig niya na ang mga sekta ng paglilinang libu-libong taon na ang nakalilipas ay matagal nang nawala at walang bakas kung saan sila nagpunta. Kahit na may mga legacies na ipinapasa, hindi pa rin sila kompleto. Sa Amerika, at maging sa buong mundo, kakaunti ang mga bagay ng mga magsasaka na narinig tungkol dito. Ang tanging mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa paglilinang ay ang blood cult na bumagsak 100 taon na ang nakalilipas. Dapat nasa akin ang banal na aklat. Ang bilis ng Lord Commander ay muling bumilis. Gayunpaman, hindi pa rin ito nahabol ang bilis ni Alex na tumaas ng 3 beses. Higit pa rito, ang kanyang bilis ay tumataas pa rin. Nang makitang lumalaki ang agwat sa pagitan ng magkabilang partido, hindi na mailok ang lakas ng pag-iisip kay Alex. Laking gulat niya nang may kulog at kidlat sa harapan. Isang malaking bagyo talaga ang lumitaw sa dagat sa gabi. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1406. Sa ilalim ng epekto ng kulog at kidlat, ang kaunting lakas ng pag-iisip na taglay ni Grant Zenos kay Alex ay naging halos balewala at hindi nagtagal, nawala ang pagkakahawak nito kay Alex at napailing. The Asterisk Man. Si Grant ay naguguluhan at naguluhan. Tinapon na niya ang maskara niya at ipinakita pa ang totoong mukha niya. Akala niya ay mahuhuli niya si Alex sa mga desperado na sitwasyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na may ganitong kakayahan si Alex. Habang siya ay lumulutang sa ibabaw ng dagat at nagsisisi sa kanyang mga pinili, isang malakas na boom ang nagmula sa kanyang harapan. Ito ay lubhang nakakabigla at parang ang espada ni Alex na lumilipad ay tumama sa isang bagay sa dagat. Nagmamadali siyang humabol. Isa itong isla. Ang madilim na ibabaw ng dagat sa gabi kasama ng mga kislap mula sa kulog at kidlat, ang mga alon ay pumapailan lang sa kalangitan. Hindi sinasadyang natamba si Alex sa isang isla. At nasira niya ang maliit na isla. Siya at si Phoebe ay nababad hanggang sa buto at napahiya hanggang sa bumagsak sila sa dagat. Sa sandaling ito dumating si Grant. Napaungol si Alex. Grant Zenos, bilang Lord Commander ng Department 6, talagang nakagawa ka ng isang walang hiyang bagay. Ganyan ka ba talaga kawalanjiya? Sabi ni Grant, binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo ito pinahalagahan. Kapag namatay ka, sino pa ang makakaalam na ako, si Grant Zenos, ang may gawa nito. Mabuti kung ayaw mong ibigay sa akin ang banal na aklat, kakaladkarin ko ito palabas ng iyong patay na katawan. Pamatay. Tererat tererat. Boom boom boom. Nag-away ang dalawa sa ibabaw ng dagat. Hindi man lang nila napansin na sa gitna ng bagyo paminsan-minsang kumikidlat. Sa sandaling tumama ang kidlat, isang kakaibang imahe ang lumitaw sa tabi nito. Tila isang ilusyon na isla na nabasag, hindi kapani-pani walang hindi makatotohanan na para bang ito ay sulok lamang ng isang painting. Gayunpaman sa isla, mayroong isang hindi kumpletong gusali ng palasyo. Clang. Si Lord Commander ay seryosong walang hiya. Ang gayong malaking pagbaril ay gumawa ng isang hakbang laban kay Phoebe na pinilit si Alex na iligtas siya.
Para sa kadahilanang iyon, si Alex ay dumanas ng malaking pagkawala at paulit-ulit na sinalakay. Kung hindi dahil sa Ultimate Book of Medicine na tila labag sa batas ng kalikasan at mabilis na gumaling sa kanyang mga sugat, tiyak na bumagsak siya sa mga suntok na natanggap niya. Sa pagkakataong ito, hinironggan ni Alex ang mga pag-atake gamit ang 7 Blades of Death. Gayunpaman, ang malakas na impact ng suntok ay nagpa-atres kina Alex at Phoebe na inihagis sila sa ere. Sa sandaling ito, isang kidlat ang nangyaring tumama. Huling lumabas ang larawan ng punit na isla. Sa sandaling ito, si Grant ay nakaharap dito at nakita niya ito ng malinaw. Natigilan siya. Pagkatapos nakita niya ng personal kung paanong si Alex ay tila dumaan sa isang portal sa kalawakan at pumasok sa ilusyonaryong mukhang isla. Ito. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya sila. Halos bago pa lang mawala ang parang larawan ay inararo na niya ito. Ang tagpo ay ang rumaragasang dagat at malakas na pag-ulan na may kasamang marahas na hangin, ngunit sa sandaling ito, bigla itong naging isang malaking, luntiang kagubatan ng kawayan. Bagamat gabi pa, mahina ang ihip ng hangin at ang mga dahon ng kawayan ay umindayog ng mahina. Para bang bigla silang napunta sa ibang mundo at nataranta ang mga tao. Isang force field. Marami nang nakita si Grant sa kanyang buhay, ngunit nagulat pa rin siya. Ang mahalagang bagay dito ay ang force field na ito ay nakatago sa kailaliman ng dagat na kung saan ay hindi ka panipaniwala sa kanyang sarili. Maaaring ang islang ito at ang palasyo sa harapan ay nasa loob ng iisang force field. Sabay tingin kay Alex na nahimitay ngunit mahigpit pa rin ang pagkakayakap kay Phoebe. Nakaka-infatuated idiot. Pareho kayo ng tatay mo. Kung hindi ako magiging walang magawa kapag nakikipag-usap sa iyo. Lumapit si Grant at sinipa si Phoebe. Pagkatapos hahanapin na sana niya ang katawan ni Alex nang sabihin ng isang tamad at ethereal na boses, "Sinapak mo ako at sinaktan mo ako." Umangat ang ulo ni Grant at tumingin kay Phoebe. Malamig siyang ngumisi, "What about it?" Tumingin si Phoebe kay Alex na nahimitay, pagkatapos ay sinabi kay Grant, "Sumuko ka at baka isipin kong iligtas ang iyong buhay." Kabanata 1407. Sumuko. Iniisip ni Grant Zenos kung may mali sa kanyang pandinig. Ang basurang ito na parang mahinang babae na sa simula pa lang ay walang malay, na umaasa kay Alex upang iligtas at mabuhay hanggang sa puntong ito, ay nagsasabi sa kanya na sumuko. Ngayon, hindi ba ito isang nakakatawang bagay? Gayunpaman, ang mas nakakatuwa ay nang sabihin ni Phoebe ang mga salitang iyon, sinabi niya ito na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Kuminto si Grant sa paghahanap kay Alex at humarap kay Phoebe na may kakaibang ngiti habang sinasabi, "Miss Larson, mukhang malaki ang tiwala mo. Saan ito nanggaling? Nagtataka ako. Nandito man ang tatay mo, luluhod din siya at iyuko ang ulo kapag nakita niya ang mukha ko at kung gaano ito kagalit. At ikaw, kinihiling mo sa akin na sumuko." Phoebe. At halatang hindi si Phoebe ang kausap kundi si Yuno. Sinulyapan lang niya si Grant sa katumingin sa isla na kinaroroonan nila. Lalo na ang palasyong ilang kilometro ang layo na tahimik na nakatayo sa dilim. May nakita siyang kakaiba at saglit, ngumiti siya nang kasiya siya. Nakaharap sa tanong ni Grant, sumagot si Yuno, "Oo, tama. Sa totoo lang, ang isang tulad mo kahit na nakaluhod ka sa harapan ko noong nakaraan, hindi kita titigilan dahil mahina ka lang at basura ka. Limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 10 paghinga ng oras upang isaalang-alang. Ang pagsuko ay nangangahulugang lumuhod ka. Kung ayaw mo, mamatay ka." Hindi makapaniwala si Grant na ang mga salitang iyon ay talagang lumabas sa bibig ni Phoebe. "Hindi ko na kailangang isipin pa. Para maipanganak ni Wayne Larson ang isang batang may kapansanan sa pag-iisip, haharapin ko ang mahirap na trabahong ito at haharapin kita sa ngalan niya." Habang sinabi iyon ni Grant, sumugod siya kay Phoebe. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang 3 return seal ay nakataas. Pagkatapos kinampes niya ito, tinutukan ang ulo ni Phoebe. Nahaharap sa gayong nakamamatay na krisis, isang puwersang maaaring magpalipat-lipat ng mga bundok at magpabagsak ng mga dagat, walang kahit isang bakas ng takot sa mukha ni Phoebe at itinaas lamang niya ang isang daliri.
Gayunpaman, nagbago ang mukha ni Grant sa sandaling itinaas niya ang daliring iyon. Ang espasyo sa kanyang harapan ay biglang naramdaman na parang nakagapo sa kanya. Ang kanyang free return zeal ay tila nanigas at hindi siya makagawa ng kahit isang hakbang pasulong. Maging ang kanyang katawan ay naninigas. Nakita niya ang walang katapusang misteryosong rune na pumutok mula sa nakabukang daliri ni Phoebe. Sa mga mata niya parang bituing langit. Hindi. Ramdam na ramdam niya ang pagbabanta ng kamatayan sa kanya. Sa mahabang panahon na nabubuhay, hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong takot o kawalan ng kakayahan. Itong babaeng ito, siya ba ay isang Diyos? Gayunpaman siya ay anak na babae ni Wayne Larsen. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Ano ngayon? Handa ka bang sumuko? Tanong ni Yuno sa magaan at mahinahong boses. Ako, sumusuko na ako. Ang karaniwang marangal na Lord Commander ay lumuhod sa kanyang mga tuhod na may isang kumatok. Parang hindi siya taos-puso sa pagsuko, ngunit ang presyon mula sa mga daliri ni Yuno ay napakalakas na naramdaman niya na para siyang nasusuka, na parang isang buong bundok ang idiniin sa kanyang pagkatao. Ang kanyang matapat na pag-iisip ay, ******** How dare this little bitik have me surrender? Maghintay ka lang, bibigay ako ngayon, ngunit ipapaalam ko sa iyo sa huli kung ano ang ibig sabihin ng nasaktan ako. Si Grant ay ang Lord Commander ng Department 6 at siya ay kasing lakas ng isang Master sa Martial Honor rank. Bakit siya lumuhod ng ganito sa sinuman? Gayunpaman, tila naunawaan ni Yuno ang kanyang panloob na pag-iisip at mahinahong sinabi, mukhang hindi ka nasisiyahan. Nayanig ang puso ni Grant dahil doon at dali-dali niyang sinabi, hindi ako mangangahas. Marahang umiling si Yuno. Walang issue. Hanggat sumuko ka sa sandaling ito, hindi ako natatakot sa backlash mula sa iyo mamaya. Napaisip siya saglit saka tinapik ang kilay ni Alex. Maya-maya, nagising si Alex. The moment he woke up, nakita niya si Phoebe na nakaluhod sa harap niya at si Grant, ang matandang B***star na iyon ay nasa harap niya rin. Ang unang reaksyon niya ay hinawakan si Phoebe sa baywang at hinaila ito palapit sa kanya, marahas na umatras sa gilid. Matapos umatras ng halos daan-daang metro, nalaman niyang hindi sila hinabol ni Grant at sa wakas ay tumigil siya. Phoebe, okay ka lang ba? Kailan ka gumising? Nasaan na tayo? Hindi ba dapat nasa dagat tayo? Sa wakas, huminga ng malamig si Phoebe at sinabing, unhand me. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1408. Anong ibig mong sabihin, unhand you? Inihiling kong bitawan mo ang iyong mga kamay. Malaki ang pagbabago sa tono ni Yuno at nagkaroon din ng panginginig. Natigilan si Alex, doon lang niya namalaya na nasa isang bastos na lugar ang kaliwang kamay niya. Sa pagmamadali ngayon lang, nahawakan niya ang dibdib ni Phoebe. Hindi nakakagulat na iba ang pakiramdam sa ilalim ng kanyang palad. Ay, pasensya na. Nagmamadaling tinanggal ni Alex ang mga kamay niya. At pagkatapos, sinabi ni Yuno, hindi ako si Phoebe. Ngayon, mas lalong nahihiya si Alex. Lumabas na si Yuno at nagmamadaling sinabi, Senior Yuno. Anong nangyari? Ngayon lang ako nawala ng malay. Si Senior Yuno ang nagligtas sa akin. Sabi ni Yuno, masyado kang mahina ngayon. Hindi ako nakakasigurado na humihiling sa iyo na protektahan ang aking katawan. Iyan, bakit si Grant siya, bakit siya nakaluhod sa lupa? Pinapilit ko siyang sumuko. Senior, ang galing. Hindi ito pambabala. Ito talaga ang naramdaman ni Alex. Ang Panginoong Commander na ito ay talagang isang taong mahirap hawakan ng minsang nakasalikop at na-knockout niya si Alex sa huli. Kung hindi siya nailigtas ni Yuno, nasa awa na siya ni Grant. Maging lingkod mo na ang taong ito mula ngayon. At this stage, may mga gamit pa siya, Yuno said. Umiling si Alex. Natatakot ako na hindi siya papayag dyan. Kahit papaano ay nag-aatubili siyang sumang-ayon, kailangan ko pa ring mag-alala na siya ay maging taksil at hindi ako maglakas loob na gumamit ng gayong alipin.
Hindi mo ba alam na may tinatawag na soul contract sa mundong ito? Natigilan si Alex. Pagkatapos isang realisasyon ang dumating sa kanya. Ayon sa Ultimate Book of Medicine, ang soul contract ay isang kontrata na ginamit upang pigilan ang iba. Kapag ang taong pinigilan ay may pagnanais na patayin ng may-ari ng kontrata, mararamdaman ito kaagad ng may-ari ng kontrata, at sa isang pag-iisip lamang, makokontrol ng may-ari ng kontrata ang buhay at kamatayan ng pinigilan. Ito ay napakamapang-api at nangingibabaw. Gayunpaman, ang isang soul contract ay hindi isang madaling bagay. Mayroon itong malaking mataas na pangangailangan ng espiritual na kamalayan na kinakailangan mula sa caster. Halimbawa, si Alex ay nasa ranggo na lamang ng Divine Transcendence at ngayon lang niya naipakita ang kanyang espiritual na kamalayan. Kung gusto niyang gamitin ang soul contract technique, ito ay katumbas ng isang hanggal na daydreaming. Senior, nasa Divine Transcendence rank lang ako. Alam ko. Kaya naman tutulungan kita. Si Richard Asterisk. Kasabay nito sa Crow Mountain sa Michigan. Nakita na ni Cheryl at ng iba pa ang Mercedes-Benz GLC ni Phoebe na isang disente, magandang kotse na matagal nang ginawang mga piraso ng metal. Tulad ng para sa mga kalsada ng track, ito ay nasa isang mas kaayla hilakbot na estado. Parang may bombang sumabog dito. Alex, Phoebe. Sabik na sabik si Cheryl. Pumulo ang mga luha namin mula sa kanyang mga mata. Dumating na rin si Judy, na lumabas mula sa Porsche 911, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang pakialam. Walang bakas ng kalungkutan sa mukha niya. Para bang ang taong nasangkot sa aksidente ay hindi niya pinsan at sa halip ay namumulaklak ang kaligayahan sa kanyang puso. Sa pagkamatay ni Phoebe para sa pamilya Quarters na gustong pakasalan ang pamilya Larsen, si Judy na lang ang natitira na magagawa. Nakangiti niyang sabi kay Joel, "This the asterisk deserves it." Kuya Joel, dahil patay na ang pinsan ko, papakasalan kita. Pulang-pula ang mukha ni Joel sa galit at walang duda sinampal niya si Judy. Idiot ka. Ngunit napakabilis, hindi nagtagal ay nalaman ng lahat na walang tao sa wasak na sasakyan. Kinuha din ng mga tao mula sa Sequoia Racing Club ang footage mula sa kamera noon. Bago sirain ang camera, nai-record na ang eksena. Pagkatapos ng i-play ang footage sa harap ng lahat, bumuka ang kanilang mga bibig sa gulat habang sila ay sumigaw sa gulat. Kabanata 1409. Tao. May nakita silang taong bumaba mula sa langit at nahulog sa ibabaw ng GLC na minamaneho ni Alex. Finally, kanila ang eksena sa slow motion. Nakita nilang umakyat ang lalaki sa bubong at sumabog ang bubong. Sa ganoong sitwasyon, makakaligtas pa kaya ang mga tao sa loob ng sasakyan? Kahit si Cheryl ay naramdaman na ang pag-asa ay manipis. Kahit na napakalakas ni Alex at kayang tiisin ang epektong iyon, paano naman si Phoebe? Isa lang siyang ordinaryong tao. Paano siya makakaligtas sa suntok na iyon? Gayunpaman, nasaan ang mga tao sa loob ng kotse? Saan sila nagpunta? Wala ng footage ang screen pagkatapos noon. Ito. Masyadong exaggerated ito. Sino ang taong iyon na nahulog mula sa langit at saan siya nanggaling? Hindi iyon isang ilusyon, tama? Anong gagawin natin ngayon? Isumbong mo sa pulis. Tumawag ka ng pulis. Kailangan nating tumawag ng pulis. Si Phoebe Larsen iyon ang nag-iisang anak na babae ni Magistrate Wayne. Napakabilis nakarating sa tainga ni Wayne at Grace ang balita. Nagmamadaling lumapit ang mag-asawa para tingnan ang sitwasyon. Ang unang pumasok sa isip nila ay, lumitaw na ba ang mga tao mula sa Leviathan Gate? Sinubukan nilang tawagan sina Phoebe at Alex sa kanilang mga telepono at matagal na silang hindi nakakausap. Nang ilang beses na bumagsak si Alex sa dagat, parehong basang-basa ang phone nila at nasira ito. At ngayon sila ay nasa misteryosong isla sa likod ng isang force field kung saan sila, lalo na, ay hindi makakuha ng anumang signal. Ano, nawawala si Alex? Nang marinig ni Zachary ang balita, natigilan siya. Mabilis niyang iniulat ang bagay sa Pangulo ng Divine Constabulary na si Geronimo Melves. Gustong-gusto ni Geronimo ang apo niya ngayon.
Marahil dahil doon, ang pagmamahal niya kay Alex ay umabot sa mga taong may kinalaman sa kanya. O baka naman dahil nakonsensya siya kay Brittany at ang focus niya ngayon ay sa mag-inang ito. Isa pa pagkatapos niyang makita ang martial arts at cultivation ni Alex, may pumasok sa isip niya na gusto niyang si Alex ang maging presidente ng Divine Constabulary. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang Divine Constabulary kasama ang isang koponan, kasama ang puwersa ng pulisya mula sa Michigan, ang espesyal na brigada, at isang malaking bilang ng mga bumbero na lahat ay sumugod sa track ng karera sa Crow Mountain at naglunsad ng isang malawakang operasyon sa paghahanap at pagsadya. Kaya naman, ang pangalawang anak ng pamilya Quarters ay nahaharap sa kahangahangang presidente ng Divine Constabulary. President Melvis, hello. Ako si Joel Quarters mula sa pamilya Quarters. Medyo nakakagulat na makita si President Melvis dito. Nang si Joel ay dinala dito ng mga tao mula sa Divine Constabulary, wala pa siyang nalalaman tungkol sa sitwasyon. Naiisip lang niya na ito ay isang nakagawiyang pagtatanong. Kaya naman siya ay mahinahon, at nang kaharap si Geronimo, siya ay nagsalita na parang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, isang mahigpit at malaking sampal ang ibinigay ni Geronimo sa mukha ni Joel. Natanggal din ng suntok ang isa niyang malalaking ngipin. Agad namang namula ang mukha ni Joel. Siya ay lubos na natulala at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Geronimo. President Melvis, bakit mo ako sinaktan? Ang mga tao mula sa pamilya Quarters ay hindi ganoon kadaling ay bully. Isa na namang sampal ang sagot sa kanyang mga sinabi. Sampal. Sa pagkakataong ito, bumagsak si Joel sa lupa kasabay ng kalabog. Itinaas ni Geronimo ang kanyang paa para itapak ang dibdib ni Joel. Napakamangha ng pamilya Quarters. Balita ko ikaw ang nag-propose ng karera para makipaglaban sa apo ko. Bakit? Ang mapapangasawa ba ng aking apo ay isang tao na maaaring makita at hanapin ng pamilya Quarters. Sa harap ng apo ko, hindi ka man lang langgam. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano man ang mangyari sa aking apo, maaari mong hugasan ang iyong leeg at hintayin ako. Ibaba ko ang ulo mo ng personal. Ramdam ni Joel ang kirot sa kanyang dibdib at mas masakit pa ang kanyang mukha kaysa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, mas matindi ang pagkabigla sa kanyang puso at halos himatayan siya nang marinig ang mga salitang iyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1410. Why apo mo? Sino yan? Sino sa tingin mo? Si Alex Rockefeller. Whoosh. Natigilan si Joel, hindi nakapagsalita at nanlalaki ang mga mata. Walang nagsabi sa kanya na si Alex ay apo ni Geronimo Melvis. Ang F***ing na bagay na ito. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano sumasabog ang maalab na ugali ni Geronimo, ngunit alam na alam ito ni Joel. Hindi man lang ito lihim sa Alaska, at kanina pa, nabalitaan nga niya ang isang apo ni Geronimo na dumalaw sa kanya. Nabaligtad ang pamilya Melvis at kinailangan pa ng dalawang Grandmaster na sumuko sa harap ng superior na lakas na gumawa ng isang strategic withdrawal. Ang bagay na ito ay kumalat na parang apoy sa gitna ng mga mayayaman at kabataan sa Alaska, at ang mga kwento ay parang kathang-isip lamang kaysa totoo. Hindi mabilang sa kanila ang gustong masilip ang totoong mukha ng apo ni Geronimo, at mayroon pang ang hindi mabilang na mga celebrity sa Alaska na gustong mag-spark sa kanya. Maging si Joel mismo ay gustong makipagkilala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya akalain na lubos niyang itatanggi ang apo ni Geronimo, at gusto pa nga ni Joel na maghagis sa kanya ng $1,000,000 para itaboy ang tinaguriang kawawang bodyguard. Sa sandaling ito, naisip niya sa sarili, hindi ba tapos na ang pamilya Quarters? Sa sandaling ito, pumasok si Zachary upang iulat, President, may mga kain na hinalang bakas na natagpuan sa ilalim ng bangin. Tumalikod si Geronimo at walang pagdadalawang isip na umalis. Sinundan niya si Zachary kung saan tumalon sina Alex at Grant mula sa bangin, at nakita nila ang malinaw na mga bakas ng paa na lumubog ng malalim na tila napakabigat na mga hakbang. President, may mga bakas ng paa ng 2 tao dito. 2 tao. Tapos isa sa kanila dapat apo ko. Fine, alam ko na. Paanong madaling mamatay ang apo ko?
Maya-maya may nakakita ng platinum na hikaw sa lupa. Matapos linawin ni Grace na kumpirma na ito ang hikaw na suot ni Phoebe. Sa sandaling ito, isa pang tao mula sa Divine Constabulary ang nagpadala ng mensahe, President Melves, may mga bakas ng pinaghihinalaang labanan na magaganap sa unahan. Anong ibig mong sabihin, hinala? Ibig mong sabihin hindi ito makukumpirma. Galit na tanong ni Geronimo. President, ito. Ito ay dahil ito ay medyo kakaiba. Mukhang hindi ito resulta ng kapangyarihan ng isang tao. Talaga. Bilang isang resulta, ang lahat ay nauna upang tingnan. Iyon ay ang maraming malalaking lumang puno na pinutol at ang hiwa ay sobrang patag at malinis. Ang lahat ng ito ay pinutol sa parehong taas at tila ang mga puno ay inilagay sa cutting board at pinutol. Ngunit mayroong hindi bababa sa 100 mga naglalakihang punong iyon na pinutol at ito ay umaabot ng ilang 10 metro pasulong at paatros. Hindi maaaring isang 40 metrong kutsilyo ang ginamit upang putulin silang lahat sa isang indayog, tama ba? President, ayon sa aming mga obserbasyon, ang huling lugar na naruroon nila ay dapat ay ang bangin malapit sa dagat. Nakahanap kami ng maskara ng baboy. Posible na tumalon sila pababa mula sa bangin, ngunit kung tumalon sila mula sa bangin, kung gayon ang lahat ng mga lead ay nawala at imposibleng sumunod pa. Si Richard Asterisk. Sa misteryosong isla. Whoosh! Isang misteryoso at abstruse na hanay ng rune ang nabuo sa itaas ng ulo ni Grant Zenos. Pagkatapos bumuo ito ng isang mahimalang soul contract kasama si Alex. Si Grant sa orihinal ay hindi masyadong nagmamalasakit dito. Napakagulo nito, anong uri ng kontrata iyon? Sinong maniniwala sa iyo? Gayunpaman nang mabuo ang kontrata ng kaluluwa, agad niyang pinagsisihan ito dahil sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan kung ano ang kasama nito. Sa pagkakaroon ng soul contract na ito, ang kanyang kaluluwa ay nakagapos at ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ni Alex. Siya. Hindi na makalaya mula rito kailanman. Kung gusto ni Alex na mabuhay siya, mabubuhay siya. Kung gusto ni Alex na mamatay siya, mamamatay siya. Walang puwang para sa negosasyon. Sa isang iglap na isipan niyang patayin hindi lang si Alex kundi pati si Phoebe. Ngunit sa sumunod na sandali, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang ulo at naramdaman na parang napunit ang kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit ay natisod siya sa lupa, napahawak sa ulo at gamulong. Sa wakas, gumapang siya at gumapang sa lupa, patuloy na umiiyak para sa awa. Kabanata 14:11. Kung may makakaalam na gumagapang sa lupa ang marangal na Lord Commander ng Department 6, punong-puno ng luha at uhog ang kanyang mukha at patuloy na ibinabagsak ang kanyang noo sa lupa, umiiyak at nagmamakaawa ng malakas, na humihiling na maawa sina Alex at Phoebe. Siya at pinakawalan siya, gagawin ng kanilang mga pangatiyak na matumal sa pagkabigla. Lord Commander, ang marinig lamang ang pangalan ay sapat na upang malaman na ang pangalan mismo ay may hawak na maraming kapangyarihan. Ang pamagat ay isang hakbang lamang mula sa karera sa tuktok ng mundo. Sino ang hindi titingin sa ibaba mula sa itaas na minamaliit ang mga karaniwang tao? Bago ngayon talagang ganoong tao si Grant Zenos. Maliban sa mga namamahala sa Amerika, walang ibang dapat mapansin sa kanyang mga mata at naniniwala siya na siya ay higit sa bawat isang tao. Gayunpaman, ngayon ang lahat ng kanyang pagmamataas, kanyang pag-iisip, at lahat ng mayroon siya ay walang awa at lubos na durog. Ang kanyang pananaw sa mundo ay lubhang nasira. Lumalabas na totoong umiral ang mga magsasaka. Gayunpaman, tila tuluyang binaliwala ni Yuno. Ang mahinang pagsusumamo ni Grant at lumingon siya kay Alex, "Hoy, anak, ano sa palagay mo? Anong tinawag mo sa akin?" Natigilan si Alex, gulat na nakatingin sa mukha niya. Yung mukha pa rin yung kay Phoebe. Gayunpaman, ang hitsura sa kanyang mga mata at ang kanyang kilos ay ganap na ibang tao. Sa edad mo, hindi ka babata sa paningin ko. So, ang taong ito ay dapat na maglingkod sa iyo bilang isang lingkod. Makakapagbigay ba siya ng higit na proteksyon sa hinaharap kapag pinoprotektahan mo ako? Mahinang sabi ni Yuno. Siyempre, mapipili mo rin na patayin siya.
Sa iyong talento at swerte, naniniwala ako na maaabutan mo siya sa halos kalahating taon at maaari mo ring piliin na patayin siya pagkatapos. Kung noon, mapapamura si Grant kapag narinig niya ang mga ganoong salita at ang taong nagsabing magbabayad ito ng mabigat na halaga para sa ganoong kaisipan. Ngunit ngayon, matapos makita ang ginawa ni Yuno, mga bagay na hindi pa niya narinig noon, ang estado ng kanyang pag-iisip ay ganap na sumabog. Nagmamadali siyang nagmamakaawa, "No, don't kill me. Alex, ako ang Lord Commander ng Department 6 at ako ang may pinakamataas na karapatan at autoridad sa Amerika. Sa tulong ko, magagawa mo ang anumang gusto mo sa bansa. Oo, hindi mo ba tinitingnan ang usapin ng pagkamatay ng iyong ama? Kaya kitang tulungan. Marami akong alam tungkol sa tatay mo." Nang marinig ito ni Alex, nabigla siya at sinabi niya, "Talaga? Sige, sabihin mo sa akin ang totoo ngayon ang lahat." Nakipag-bargaining si Grant. "Masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mong sumumpa na hindi mo ako papatayin." Nabasa ko ang ilang mga tala sa ilang mga sinaunang aklat. Alam kong binibigyang pansin ninyong mga magsasaka ang inyong mga panata. Kung hindi, magiging demonyo ka sa hinaharap, tama ba? As long as you're willing to swear, I will tell you everything. Masasabi ko sa iyo ng kaunti ngayon. Hindi patay ang tatay mo. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga hula ay nakumpirma at isang pagsabog ng kaligayahan at kaguluhan ang dumaloy sa kanya. Tumingin siya kay Yuno at mayroon itong ekspresyon na nagpapahiwatig na hindi siya makikialam. Kailangang magdesisyon ni Alex para sa kanyang sarili. Sige, kaya kung manampa. Dahil ang langit sa itaas at ang lupa sa ilalim natin bilang ating saksi, ako, si Alex, ay nanunumpa dito na hindi ko personal na papatayin si Grant Zenos. Kung sisirain ko ang sumpa na ito, sasaktan ako ng langit. Nang marinig iyon ni Grant ay gamaan agad ang pakiramdam niya. Ngunit sa sandaling naisip ni Grant si Alex, sumabog ang kanyang ulo. Why ikaw? Huwag mong kalimutan na nanumpa ka lang. Siyempre hindi ko makakalimutan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay sa lugar. Ngunit kaya pa rin kitang parusahan at hayaan mong pasanin ang pinakamasakit na parusa ng iyong kaluluwa. Malamig na sabi ni Alex. Ngayong nakagawa na tayo ng kontrata, ako ang iyong Panginoon. Para maglakas loob na takutin ang iyong amo, tinuturuan kita ng leksyon para hindi mo ito makalimutan at maalala sa iyong puso. Matapos ang isang buong minuto, biglang tumigil ang matinding sakit na naramdaman ni Grant sa kanyang kaluluwa. Nababalot na siya ng malamig na pawis sa mga oras na ito at nakaramdam siya ng hindi maiiwasang takot at sindek kay Alex. Same time niyang sinabi, "Oo, guro." Maaalala ng matandang aliping ito. Biglang itinaas ni Yuno ang isang daliri at ipinahid ito sa damit ni Grant. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1412. Ang isang piraso ng isang bagay ay nahulog at sa pagmasid ng malapitan ay nakita na ito ay isang tortoise shell. Mayroon itong bilog na butas at isang pulang tali ang nakasabit dito. Dati na itong suot ni Grant. Kinuha ni Alex ang kabibi at nagtanong, ito ba ang banal na aklat? Bagamat ayaw aminin ni Grant, dumating na siya sa sitwasyong ito at wala nang saysay na lumaban pa. Tumango siya at sinabing, tumugon sa guro, oo, ito ang banal na aklat na kinuha ng iyong ama mula sa isang abandonadong barko sa ilalim ng dagat. Naipasa ito sa mga kamay ng aliping ito, ngunit ang ubod sa loob nito ay nakuha na ng iyong ama ng maaga at ngayon ay dapat nasa kamay na ito ng guro. Umiling si Alex. Ikaw ay mali. Hindi ko nakuha ang banal na aklat. Ilang beses ko na itong sinabi sa'yo. Paano ito posible? Sabi ni Grant na halata sa mukha niya ang di paniniwala. Kung hindi mo nakuha, paano ang baluti ng pagong na ginamit mo noon? Ano iyon? Sa oras na ito, malamig na bamantong hininga si Yuno at sinabing, ang tanga. Naiisip mo ba na magkakaroon ng martial arts secret sa tortoise shell na ito? Alam mo ba kung ano ito? Hindi ba ito? Hindi ba ito ang banal na aklat? Hindi mahalaga kung ano ang tawag dito, ngunit ang mahalagang bagay ay walang lihim na pamamaraan ng martial arts dito, di mayroong anumang mga diskarte sa paglilinang sa loob nito.
Kung gayon, ano sa impyerno ito? Si Alex ang nagtanong nito. Ito, tinatawag itong Heavens Diagram na kilala rin bilang Heavens Coordinates. Nakangiting sabi ni Yuno. Isang diagram. Gulat na bulalas ni Alex. Tumanggo si Yuno pagkatapos gamit ang isang payat na daliri, sinundan niya ang kabibi, gumuhit ng mga rune kung saan dumaan ang kanyang mga daliri. Sa susunod na sandali, mga pagsabog ng liwanag na ibinubuga mula sa balat ng pagong. Ang ibabaw ng shell ay tila nabuhay. Hindi mabilang na mga rune ang umahan bago sumambulat palabas na parang dagat ng mga bituin. At pagkatapos, isang masalimuot at kahangahangang starry sky map ang lumitaw sa harap nila. Ang eksenang ito ay nabigla kina Alex at Grant. Gayunpaman, hindi kumpleto ang mapa na ito. Sa lalong madaling panahon, nawala ito sa kanilang paningin. Pumalik din sa dormant state ang tortoise shell. Sinabi ni Yuno, ang Heavens Diagram na ito mula sa banal na aklat ay kakaiba. Malamang na ginawa ito ng ilang sikat na artista. Hindi ko ma-activate ang buong content para ipakita sa aking kasalukuyang mga pisikal na kakayahan at maliit na bahagi lang nito ang nababasa ko. Ngunit kapag naabot ko na ang rango ng Spirit Severang, hindi na ito dapat maging problema. Ang paggamit ng gayong mga advanced na pamamaraan upang magtala ng isang mapa ay dapat na isang mahalagang lugar. Gayunpaman. Nag-aalalang tanong ni Grenot. Matagal-tagal na rin mula nang makuha niya ang kanyang mga kamay sa mapa na ito. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang misteryo sa likod nito at ngayong ipinakita na ni Yuno sa kanya ang mga bagay na iyon, labis siyang nabigla. Sa kaibuturan niya, sabik siyang makakuha ng detalyadong impormasyon tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, ito ay isang sayang sa lahat ng mga taon na siya ay abala sa pagsisikap na malaman ito. Ang pagkakaroon lamang ng Heavens Diagram ay walang silbi. Kailangan mo pa ng susi. Gamit ang susi at mapa, mahahanap mo ang lugar batay sa mapa at makikita mo kung nasaan ito. Naningkit ang mga mata ni Alex, agad na naisip ang susi sa puntod ni Caesar. Ito kaya ang susi na naaayon sa banal na aklat. Grant, anong alam mo sa tatay ko? Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon, di ba? Sumagot si Grant, kung hindi ako nagkakamali, malamang na peke ng iyong ama ang kanyang pagkamatay at pagkatapos ay pumunta sa isang lugar. Saan siya pumunta? At bakit? Maaaring may kaugnayan ito sa sakit ng iyong ina. Ano? Anong kalokohan yan? Anong sakit meron ng nanay ko? Kabanata 14:13. Noong unang nakuha ni Alex ang Ultimate Book of Medicine, maingat niyang siniyasat ang katawan ng kanyang ina. Napakalusog niya ngayon. Paano niya ipinakita na may sakit siya? Gayunpaman nang pinindot niya ang higit pang mga detalye, umiling si Grant Zenos at sumagot, hindi ko alam ang mga detalye. Ang lahat ng ito ay sabi-sabi lamang at ito ay pakinggan. Kung bakit hindi nagpapakita ng anumang senyales ng sakit ang nanay mo, hindi ko rin alam. Sumimangot ng malalim si Alex. Gayunpaman kahit na nag-iisip ng ilang sandali, hindi pa rin niya ito maisip. Ngayong si Grant ay lingkod niya sa soul contract, malinaw na hindi siya nagsisinungaling. Sa ngayon, hindi niya maisip ang katotohanan, ngunit ang mas ikinagulat ni Alex ay ang lugar na nasa harapan niya. Kanina pa sila nasa ibabaw ng dagat. Paano siya nagising dito? Hindi kaya mas matagal na siyang walang malay kaysa sa inaakala niya? Dahil dito, nabigla siya nang magtanong. Ano? Ito ay isang force field na nakatago sa dagat. Ang buong isla ay napapalibutan ng force field. Iyon ay hindi kapanipaniwala. Naunawaan ni Alex ang kapangyarihan ng isang array at formations, ngunit malaking bagay na mag-set up ng ganoong kalaking pagpapahusay ng formation. Ang mga espiritual at mahiwagang kasangkapan na ginamit ay dapat na napakalaking. Sa oras na ito, sinabi ni Yuno, ano ang napakahusay sa larangan ng puwersa. Ito ay walang iba kundi isang enchantment sa isang square inch ng lupa at ito ay ginawa sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang banal na aklat sa iyong kamay, ang lugar na itinuturo nito, sa pinakamababa, ay magiging isang maliit na mundo sa sarili nitong. Isa rin itong maliit na universo sa loob nito.
Sige, hindi ako interesado sa enchantment na ito pero pakiramdam ko may mga magagandang bagay sa kaibuturan ng islang ito. Itinuro ni Grant ang palasyong tinago ng dilim. Nasa doon. Tumango si Yuno. Pinakamalamang. Nanlaki ang mga mata ni Grant habang nakatingin sa napakagandang palasyo na nakatayo sa harapan niya na parang isang higanteng hayop at saglit tumibok ang kanyang puso. Bilang Lord Commander ng Department 6, kinaanggad na niya ang landas ng paglilinang. Ito ay nakakalungkot na siya ay gumugol ng napakaraming oras, ngunit hindi makakuha ng anumang mga lihim sa anumang mga diskarte sa paglilinang. Tila ang lahat ay isang kathang-isip lamang na ginawa ng mga sinaunang tao. Gayunpaman, ngayon, ang katotohanan ay narito. Gusto ni Alex na puntahan at alamin din. Sinabi ni Yuno, maaaring ito ay isang sekta na natira noong sinaunang panahon. Pagkatapos ang sekta ay nawasak sa ilang kadahilanan, ngunit ang larangan ng puwersa na nagbabantay sa sekta ay umiiral pa rin. Hindi mabilang na mga bagay na tulad nito ang nangyari noon, at iyan ay kung paano umiral ang ilan sa tinatawag na mga lihim na kaharian, ang banal na lupain. Tumingin si Grant kay Yuno at tuluyang naitanong ang tanong na nasa isip niya sa buong panahon. Miss Larsen, sa pagkakaalam ko, palagi kang ordinaryong doktor. Hindi pa katagal, ang iyong kainosentehan ay halos nabahiran, ngunit sa mga kakayahan na ipinakita mo ngayon, naniniwala ako na kahit ang ninuno ng pamilyang Glenn ay hindi ka kayang panghawakan. Hindi ko talaga maintindihan. Ayaw ni Yuno na mag-abala lang sa katulong ni Alex at sinabi, maraming bagay ang hindi mo naiintindihan at hindi ko masasabi sa iyo. Kung susundin mo ng maayos ang mga utos ng iyong Panginoon, maaari kong magawa. Sa hinaharap, maglalabas siya ng ilang bagay para sa iyo. Masusumpungan mo itong lubhang kapakipakinabang. Nadamay si Grant dahil doon. Ngunit pagkatapos, umiling siya. Ang una kong layunin ay ang makapasok sa ranggo ng Marshal Honor upang maging isang Marshal Saint tulad ng sa mga alamat. Ngunit naiintindihan ko na ngayon na palaging may isang taong mas mahusay sa mundo at lahat ng hinabol ko sa mga mata mo ay biro lang. Ngayon, mahigit 70 taong gulang na ako. Ilang taon pa ba ang natitira para mabuhay? Sapat na ngayon na makakita lamang ng isang tunay na cultivation master at ako ay nasisiyahan na. Humuso si Yuno. Napakaikli ng paningin. Kapag nakapasok ka na sa larangan ng paglilinang, ang pagpapataas ng iyong habang buhay ay isang maliit na bagay lamang. Paano kung nasa 70s ka na? Iyon ay itinuturing na isang sanggol lamang. Naglakad sila patungo sa palasyo. Gayunpaman sa sandaling ito, sa direksyon ng palasyo, ang mga daloy ng liwanag ay biglang lumiwanag sa lugar. Snap, snap, snap. Isa-isang lumiwanag ang mga ilaw sa palasyo. Hindi nagtagal, maliwanag ang buong lugar. Natigilan silang tatlo at nagkatinginan. May mga tao ba sa palasyo? May mga tao pa ba mula sa sekta na nabubuhay? Agad namang ikinaway ni Yuno ang kamay niya. Halika, pumunta tayo at tingnan. Ang tatlo ay mga master at kahit na ang katawan ni Phoebe ay kasing hina ng manok, sa basbas ni Yuno, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Tawag. I3. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1414. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay patuloy na sumisipsip ng kakanyahan na nasa buong mundo. Kung ikukumpara sa mga lungsod sa labas, ang kakanyahan sa misteryosong isla na ito ay 100 beses na mas mahusay at sapat. Ang walang katapusang kakanyahan ay tumalbog sa paligid na parang sumasayaw sa masiglang paraan sa kanilang paligid. Habang inihigop ni Phoebe ang essence, marami rin itong naabsorb ni Alex. Parang multo silang tatlo sa gabi, mabilis na umaasenso. Sa huli, nang halos 2 kilometro na ang layo nila, biglang may narinig na tunog ng kanta mula sa palasyo. Ang pag-ibig ay parang gutom na lobo. Paano ito matutulog? Kailangan nitong gunitain ako sa pamamagitan ng pag-iiwan sa akin ng isang malalim na peklat. Ang pag-ibig ay parang gutom na lobo, ang bibig nito ay hindi matamis. Kung pupunta ka at paglaruan ito, ito ay sisubog ng malakas. Nang umalangaw ang pamilyar na ritmo sa labas ng palasyo, nagulat si Alex.
Hindi ba ito ay isang lumang kanta mula sa isang sikat na mang-aawit sa Hong Kong, si Jackie Chan, Legend of Hungry Wolf? Sa isang sekta na naiwan ng nakakaalam kung anong sinaunang dinastiya, ang kantang ito ay tumutugtog doon. Naiwang walang imak ang mga taong nakikinig. Para silang pumasok sa isang sinaunang lipunan at akala nila ay tinawid nila ang mga mundo upang makarating dito, ngunit ito ay isang base film lamang. Gayunpaman, ito ay isang base lamang sa paggawa ng pelikula ng masusing tingnan at makikita pa rin ang mga modernong gusali sa lahat ng dako. Sa kasong iyon, ano ang punto ng pagiging nasasabik sa pamamagitan ng pagkatisod dito? Si Richard Asterisk. Hindi nagtagal, tahimik na lumapit silang tatlo sa palasyo. Ang palasyo ay talagang sinaunang at ito ay hindi malinaw kung gaano katagal ito umiiral. Gayunpaman, ang kakaiba tungkol dito ay ang gayong matandang palasyo ay napreserba ng husto. Wala kahit isang brick nito ang nasira. Sa loob ng palasyo, malakas ang ingay. Napuno ito ng lahat ng uri ng mga alulong na tila nasa sabik at kakaiba na tila may nag-aaral kung paano yumengal na parang lobo. At sa labas ng palasyo, wala ni isang anino ang nakikita para bantayan ang lugar. Mukhang hindi akalain ng mga tao sa loob na may papasok dito. Mabilis na lumapit si Alex at ang iba pa sa palasyo at dumaan pa sa isang pintuan sa gilid, nagtago sa likod ng isang higanteng haligi. Sa kabutihang palad, tila walang nakapansin sa kanilang presensya. Ngayon, ito ang taunang araw ng paliligo. Wala ang guro, ngunit hindi tayo maaaring umalis sa araw ng paliligo upang masayang. Ngayon, hayaan mo akong Mire Grisel, ay host ito para sa lahat sa ngalan ng guro. Lahat lumuhad at sumamba ng same time. Ang nagsalita ay isang magandang dalaga. Siya ay nakadamit ng puti, mukhang banal at marangal, at ang kanyang boses ay umaagos na parang pulot. Sa sumunod na sandali, lahat ng nasa ibaba niya ay lumuhad at sabay na sumigaw, "Mabuhay si Lord Leviathan! Mabuhay ang Leviathan Gate! Mabuhay ang Sectmaster! Mabuhay ang banal na dalaga!" Hingal na hingal sina Alex at Grant nang marinig ang mga salitang sinisigaw ng mga taong iyon. Hindi nila inaasahan na sa hindi inaasahang pagkakataon ay tatakbo sila sa pugad ng Leviathan Gate. Bago ito, ang Divine Constabulary at Department 6 ay desperadong naghahanap ng pag-iral ng Leviathan Gate, ngunit gaano man sila naghanap, wala silang mahanap. Para bang wala sila sa mundong ito. Sa hindi inaasahan, ang punong tanggapan ng Leviathan Gate ay umiral sa ganitong uri ng lugar. Sa susunod na sandali, isang babae ang lumabas sa bulwagan ng palasyo. Nang makitang malinaw ang mukha niya, nanlaki ang mga mata ni Alex at inisip niya kung nagkamali ba siya. Labis ding nagulat si Grant at napabulala sa mahinang boses siya na. Kabanata 14:15. Ang babae pala ay si Snow Whitney. Ang pamilyang Zimmer ng Michigan, ang asawa ni Quentin Zimmer, si Easton, at ang ina ni Bile. Hindi akalain ni Alex na makikita niya ang babaeng ito sa punong tanggapan ng Leviathan Gate. Hindi rin nagulat si Grant. Ilang araw lang ang nakalipas nang umalis si Elder Crane at umalis na rin sina Alex, Geronimo, at lahat, kinausap siya ni Snow saglit at nakipag-alyansa pa sa kanya. Si Snow ay isang taong mahusay sa pakikisalamuha at nababaluktot pagdating sa pagpapasaya sa iba. Pagkatapos nilang kumain, binigyan niya siya ng isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Isang longevity pill. Ang pagkonsumo lamang ng isa ay makakapagpahaba ng buhay ng isang tao ng 5 taon. Para sa isang taong kasing edad niya, ang paksong pahabain pa ang kanyang buhay sa loob ng 5 taon ay napakabigat para tanggihan. Natural, kailangan niyang magbayad ng maliit na halaga para dito at tumulong siya sa pag-aayos ng posisyon para sa Snow sa Department 6. Mula noon, itinuring si Snow bilang miyembro ng Departamento 6. Nang makita si Snow sa isang lugar na ganito, parang gusto ni Grant na bigyan ng sarili ng 2 malalaking sampal. Nakita ng banal na dalaga na sinir si Snow na pumasok at baka sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Tumingin siya sa mga sumasamba sa Leviathan Gate na nakaluhod sa ibaba, pagkatapos ay tumalikod at yumuko kay Snow at magalang na sinabi, "Mire Grisel ang sumalubong sa Holy Emissary." Nang mangyari ito, napatulala sina Alex at Grant.
Naiintindihan ko ang isang banal na dalaga, ngunit ano ang isang banal na emisaryo? Mukhang mas mataas pa ang posisyon niya kaysa sa Holy Maiden. Nagulat lang si Grant. Ayon sa kanyang pag-unawa, ang isang emisaryo ay karaniwang may kapangyarihang impluwensyahan ang nakatataas at mas mababang pamamahala at isang kinatawan ng magkabilang panig. Dahil hindi sila mukhang superior at subordinate, dapat na ang banal na emissary ay nasa mas malaking bahagi ng kapangyarihan. Pagkatapos, mayroon bang mas kilalang organisasyon sa itaas ng Leviathan Gate? Umiling si Alex. Sa sandaling ito, bahagya ng iminagayway ni Snow ang kanyang kamay. Lahat, bumangon. Pagkatayo nilang lahat sa kanilang mga tuhod, mayabang na sinabi ni Snow, nabalitaan ko na ngayon ay tao ng araw ng iyong paliligo sa Leviathan Gate. Ang Panginoong Leviathan ay laging nasa loob mo, at kahit na hindi ako taga Leviathan Gate, gusto ko ring makilahok sa iyong masaganang kaganapan. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng lahat tungkol dito. Ang banal na dalaga, si Mir, ay agad na sumagot, ito ay ang pinakamalaking karangalan para sa amin sa Leviathan Gate kung ang banal na emissary ay sumama sa amin para sa aming taunang araw ng paliguan, at ito rin ang pinakamalaking karangalan sa akin. Kung nandito ang amo, malugod ka rin niyang tatanggapin. Madalas pa ring pag-usapan ng aming sect master kung kailan niya aanyayahan ang mga masters mula sa Holy Church na pumunta sa Leviathan Gate. Tiyak na iyon ang pinakamalaking karangalan, at kung mamamatay tayo kaagad pagkatapos nito, maaari rin tayong mamatay ng payapa. Magkakaroon ng mga pagkakataon para doon. Nakangiting sabi ni Snow. Hangga't ang Leviathan Gate ay nakatuon sa paggawa ng kanilang mga bagay at gumawa ng higit na kontribusyon sa banal na simbahan, ang master ng banal na simbahan ay tiyak na pupunta dito. Pagkaraan ng isang paghinto, biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, natural, dumating ako ngayon hindi lamang para sa taunang araw ng paliligo kundi may mga tagubilin mula sa banal na simbahan. Sa sandaling sinabi niya yon, ang mga tao mula sa Leviathan Gate na tumayo ay muling lumuhod. Sa sumunod na segundo, naglabas si Snow ng isang dilaw na pergamino, ang hugis nito ay kahawig ng utos ng imperial na inilabas ng mga sinaunang emperador. May hugis dragon din sa likod nito. Sila ay kumikilos na para silang isang uri ng emperador. Sabi ni Alex sa mahinang boses. Sabi ni Grant, mukhang hindi maliit ang plano ng banal na simbahan na ito. Tila hindi interesado si Yuno sa kanilang pag-uusap. Ang buong atensyon niya ay nasa kailaliman ng palasyo. Habang parehong nakatitig sina Alex at Grant kay Snow, may nakita siyang iba na gusto niya. Terry nasa loob. Parang alam ko na ang gusto ko. Sa bagay na ito, mas mabilis na asenso ang aking pisikal na katawan sa ranggo ng Spirit Severance, sabi ni Yuno kay Alex. Maghintay. Inawakan ni Alex ang kamay niya. Pakinggan natin kung ano pa ang sasabihin niya. Napatingin sa kanya si Yuno na hinawakan ang kamay niya at kumunot ang noo. Bagamat hindi kanya ang pisikal na katawan na ito, lahat ng pandama mula sa katawan na ito, kabilang ang paghawak, ay mararamdaman ng kanyang kaluluwa kapag kinuha niya ito. Hanggang ngayon kahit sa panahon ng kanyang buhay, ang kanyang makinis at makinis na mga kamay ay hindi pa nahawakan ng ganito. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay iwaksi ito at sampelan dahil sa paghawak sa kanya. Till then.